Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Salamat sa mga nandito ngayon. Salamat sa Panginoon dahil may magandang mensahe na naman para sa ating lahat, ang banal na Espiritu. Amen. Salamat at maganda ang weather. At tayo ay nagkakatipon-tipon dito. At tayo'y mag-pray muna bago ako magsisimula. Panginoon, sa inyong biyaya, nagpapasalamat po kami. Nagkatipon po kami, Panginoon, upang makinig ng inyong mensahe. Lord, sa likuran ninyo, ako po'y itago ninyo, gamitin nyo lamang po ang aking bibig. Kayo po ang manguna at mag-glorify, Panginoon, sa aming mga gagawin. Thank you, Lord. Holy Spirit, kayo po ang mangusap sa amin. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. So patuloy tayo sa series natin. No? Ang series natin ay Victorious Living, Responding from Christ's Victory to Life's Challenges. Then, ang ating sinusunod na teksto ay galing sa Psalms 23. By the time na tapos na tayo sa series na to, alam ko, kabisado nyo na to. Amen? So, recite nating lahat. Psalms 23, verses 1 to 6. Lahat tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. My soul, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, nasa part 2 na tayo. Nung part 1, kung wala po kayo nung last week, mababalikan po natin ito sa ating podcast. Now, ngayon po, ang title po ng ating pag-uusapan ay How to Respond to Life's Toughest Moment in the Light of Christ's Victory. Last week, diniscuss natin yung Psalms 23, verse 4, particularly doon sa naka-highlight na yan, Though I walk through the valley of the shadow of death. Diyan, alam niyo po yung valley, it refers to tough moment ng buhay natin. No, yun yung may mga trials, challenges, frustration, sickness, and the like, no? Yung katulad niyan, kung kailan kayong depressed, nag-worry, ang tawag sa Bible noon ay valley. Okay, valley. Now, tignan nyo yung shadow. Anino? No? The shadow of the sword cannot hurt you. The shadow of the dog cannot bite you. So, lahat nung nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, shadow lang yun. It won't hurt you. No? Bakit? Kasi shadow nga eh. May anino bang nanghahabol at nanghahampas? Wala. So lahat ng mga challenges na yan, anino lang. Amen? Now, tingnan nyo yung ano dyan sinabi. When I walk through, kapag lumalakad ka sa valley, kapag lumalakad ka sa trials, sa problema, sa challenges, walk through, lalakad ka lang. Hindi ka magstay doon. Lakad lang. Lakad lang. Go lang. Kasi nasa fallen world tayo eh. No, wala ka pa sa langit. Talagang matatalsikan pa tayo ng mga hindi magagandang bagay dito sa mundo. Lakad lang, continue lang sa paglalakad. At hindi mo alam, makikita mo na doon ka na pala sa mountain top. Parang, wow, grabe ang galing ng biyaya ng Panginoon. Na-overcome ko lahat yung mga challenges na yon. Amen? Now, last week din, nagbigay ako ng 5 facts about valleys that we need to remember whenever we go through tough times. So number 1, valleys are
unavoidable. It is also unpredictable. It is neutral. Valleys are temporary. And valleys are purposeful. Nagbigay din ako ng key points to keep in mind as we continue our life's journey. Number 1, endure trials with faith. Number 2, never doubt God's protection. 3, joyfully embrace each moment. 4, overcome challenges with hope, rooted in His promises. And number 5, yield to His peace. Ano yung nakikita nating acrostic? Yung nakapula. Enjoy. Enjoy life. Sabi nga ni Paul, di ba? Si Paul nakakulong, pero sinabi niya, rejoice. I say it again, rejoice. Rejoice kasi may Diyos tayong kasama. Amen. So ang beloved thought natin last week ay, enjoy life fully. Jesus has overcome the world. Now, basahin natin uli yung Psalms 23 verse 4. Tapos na tayo doon sa una. Nandoon na tayo sa naka-highlight. I will fear no evil, for you are with me. Hindi ako matatakot. Ano man ang bato ng kalaban sa akin, ano man ang bato sa akin, hindi ako matatakot kasi alam ko, kasama ko ang Diyos. Last week, diniscuss din natin si David and Goliath. Si David, teenager lang nung nilabanan niya si Goliath. Ano ba naman laban ng teenager sa isang higante? Diba? 13 to 15 years old lang si David niyan. Pero alam nyo, dahil alam ni David sa puso niya na kasama niya ang Diyos, hindi siya natakot sa giant. Wala nga siyang weapon eh. Ang giant, grabe, puro ano pa yan, bakal sa katawan niya. Pero si David, ano lang ang weapon niya? Tirador, slingshot, at 5 bato. Paano natalo ni David si Goliath? Sa kanya bang Sa kanya bang galing? Hindi. Yun ay sa kapangyarihan ng Lord. Okay. Inikot niya yung kanyang slingshot at ibinato. Pang! Isang bato tumama kay Goliath. Goliath represent evil. At hindi siya patihaya, padapa. Bakit padapa? Ay mahihirapan siyang makabangon. Kasi pag patihaya, pwede pa niyang pag lumapit si David sa kanya, pwede pa niyang masuntok o masampal si David, di ba? Pero padapa, ibig sabihin, pagpunta ni David doon, kinuha niya yung sword, putol ang ulo. Kasi nung panahon na yon, masasabi mong panalo ka kapag ka naputol mo ang ulo ng tao na kalaban mo. So, paano natin makikita ito sa lens ng New Covenant? Diba? Old Testament yan? New Covenant. Paano natin makikita ito? Alam niyo yung bato? Isang bato lang, namatay ang Goliath. Represents o typology ni Jesus, yung krus. Sa krus ng Kalbaryo, kamatayan ni Jesus ang nakapagpalaya sa atin. Sa lahat ng sumpa ng kaaway na nilagay sa atin, yung inagaw na authority ng kaaway sa atin, sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ang utang natin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang ganda nung kanta kanina, di ba? Covered. So lahat ng kasalanan natin, past, present, future, nandiyan na sa katawan ni Hesukristo. Tinapos na niya yung dapat na parusa sa atin. Si Kristo na ang gumanap. Amen? Anong grabing kabiyaya na yan? Sobrang biyaya. Kaya, mamahalin mo talaga ang Panginoon. Lord, binigay mo yung anak mo. Sino ba kami? Kami makasalanan, tumatalikod sa'yo, kulit nga namin eh, tigas nga ng ulo namin eh. Pero pinagkaloob mo yung buhay mo sa krus para kami maligtas. Hindi lang basta maligtas. Sabi sa John 10:10, di ba? Bigyan tayo ng buhay, hindi lang basta buhay. Buhay na masagana. Amen. So yun ang typology ng Goliath at ni David.
Now, hindi dyan tatapos. Yung laban ni David, maraming laban si David. Mayroon pa siyang laban sa 2 Samuel chapter 5 verse 17 to 25. Si David at ang mga soldiers niya may laban uli. Saan? Yung kanina, yung laban niya kay David, ay kay Goliath, sa Valley of Elah. Tignan niyo, valley. Represents, trouble, di ba? Dito naman, nandito sila sa Valley of Rephaim. Ang ibig sabihin ng Rephaim, giants. So, giants naman. Ibig sabihin, mga malalaking tao na naman ang kalaban dyan nila David. Pero alam nyo, ang kagandahan kay David, bawat move niya, bawat laban niya, lagi siya nag-i-inquire kay Lord. Lagi siya nagtatanong, Lord, tutuloy ba kami? Sasamahan mo ba kami? Pagtatagumpayan mo ba kami? Sinabi ni Lord dyan, yes, tuloy, magtatagumpay kayo. Kaya si David, binago niya yung Valley of Rephaim. Ang pinangalan niya doon sa valley ay Valley of Baal Perazim. Baal Perazim. Ano ibig sabihin nun? The Lord of Breakthroughs. Ibig sabihin, Valley of Trouble, darating sa buhay natin na kahit meron tayong pinagdadaanan, nagkakaroon tayo ng breakthrough. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Now, gahigante man ang nakaharap sa'yo ngayon, God will turn it to breakthroughs. Di ba? Pagka hindi, tinitignan mo kasi yung problema mo eh. Tignan mo kung gaano ba kalaki ang Diyos. Mas malaki ang Diyos kesa sa problema mo. Siya may likha ng langit at lupa. Kaya anuman ang kinakaharap mo, kaya ng Lord. Tutulungan ka niya. Amen. Amen. Now, hindi lang naman si David at saka si Goliath. Marami pang stories sa Old Testament na hindi sila natakot at kasama nila ang Diyos. Ito pang isang storya na to. Bukod kay David, meron 3 Hudyo. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, nagkaroon kasi ng utos ang hari, si King Nebuchadnezzar, na lahat kailangan lumuhod at sumamba doon sa pinagawa niyang rebulto. Ngayon, umayaw si yung 3. Hindi sila sumunod. So, basahin natin sa Daniel chapter 3, verse 15 to 18. Habi nung king, inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Meron silang tutututututut. Pag gumano na, luluhod na sila. Sasambahin yung rebulto. Kung hindi, sabi nung hari, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon, fiery furnace. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sabi ni King Nebuchadnezzar. Verse 16, sinabi na Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Sabi nila, gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. So, sino magliligtas sa kanila? Ang Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Are you trusting Him? Iligtas ka niya. Kasi nandoon yung tiwala mo sa Panginoon. Amen? So, tuloy natin. Verse 18. Kung hindi man niya kami iligtas, kita mo, talagang may tiwala sila sa Lord. Kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Sa galit ng hari, tigas ng ulo niyo, ipatapon ko kayo dyan sa fiery furnace. Galit na galit yung hari. No? At alam mo, 7 times,
Pinainit pa. Painitin nyo! 7 times pa! Galit na galit yung hari. At itapon yung 3 na yan. Tinapon nga doon sa pugon. O sa English, fiery furnace. Na medyo sosyal. Tinapon yung 3. Isang himala. Hindi sila nasunog. No? Ni yung kanilang suot, hindi nag-amoy usok. Ganon, kapangyarihan. Merong kapangyarihan na ganon ang Panginoon. Basta't magtiwala ka lang. At ang sabi ng ibang Bible scholars, dahil sa verse 25, nakalagay dyan, Son of God. Sabi nila, yun daw kasama nung 3 ay si Jesus. No? Kung si Jesus man yan o pinadala ng Lord na anghel, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kung yon naganap sa Old Testament, how much more today? Niligtas tayo ng kanyang anak. Ano man ang kinakaharap natin ngayon, ililigtas tayo ng Panginoon. Just obey and pagkatiwalaan natin na mahal ka ng Panginoon. Amen. So tingnan natin ano yung naging reaksyon ng king. Nung nakita niya, teka, sabi pa nga yung talagang teka, bakit may lumalakad doon? 3 lang yung initsa natin na bakit sila naging 4? Sabi nung king. Pagkababasahin nyo, pag-uwi nyo ng bahay, basahin nyo uli. At ito yung naging pasya ng hari. Daniel chapter 3 verse 28 to 30, dahil dito sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Anghel dyan, pero sa verse 25, anak ng Diyos. Tapos sabi dyan, naganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito. Hindi sinunod ng 3. Ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin. At ang kanilang bahay ay wawasakin. No, nagkaroon ng change of mind yung hari. No, kasi pag nakikita natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon talaga tayo ng change of mind. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Bumilib yung hari sa buhay na Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego, tingnan yung ginawa. Diba? Pinersecute sila. Nandoon sila sa valley that time. Hindi sila nag-compromise. Pero anong ginawa? Itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Beloved, huwag tayo makikikompromise sa mundong ito. Na para bang, kakawin ko to. O minsan, pag magdadrive, magbibigay ba ako sa Crocs? Magbibigay ba ako sa Crocs? Ano ba yung Crocs? Oy, kayo nagsabi niyan, hindi ako. Magbibigay ba ako sa Crocs? Para mabilis na akong o hindi? Kapatid, tignan mo, hindi sila nag-compromise. Pero iniligtas sila ng Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, tandaan nyo, andyan ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya, ano man ang kakaharapin mo ngayon, o kinakaharap mo ngayon, o bukas may kakaharapin ka, do not be afraid, for God is with you and is in you. Magkaiba yon. With, kasama mo. In, nasa loob mo. Tignan natin yung 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi diyan, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Templo tayo ng banal na Espiritu. At ang Diyos ay naninirahan sa born again spirit mo. Nung ang spirit mo ay muling ipinanganak, nabalik yung relasyon mo sa Panginoon. At ikaw ay naging righteous sa harap niya, hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa gawa ng kanyang anak na Panginoong Hesukristo na ating sinampalatayanan. Tumira na ang Holy Spirit
sa atin. Nung Old Covenant, paalis-alis ang Holy Spirit sa kanila. Yung presence na God, okay, ngayon andito yung presensya ng Lord. Nagkasala sila, aalis. Sa atin, hindi. Gaano man tayo kakulit, nakasilyado na ang ating spirito. We are tripartite being. Remember? Spirit, soul, body. Yung spirit natin, selyado na yan ng banal na espiritu. Hindi na yan makakanti ng evil one. Okay? Ngayon, ang proseso, ang binabago na lang sa atin ay yung ating soul part na nandoon ang mind, emotion, and will. Kaya nga kailangan tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos nang magkaroon tayo ng renewing of our mind. Andiyan pa kayo? Amen. So lagi natin kasama ang Diyos. Wala tayong dapat na ikatakot. If God is for us, who can be against us? If God is for us, what can be against us? Yes. Kung panig ang Diyos sa atin, sino ang laban sa atin? Ano ang laban sa atin? Kasama natin ang Diyos. Amen? Alam nyo, one of the effect of fear, I will fear no evil, di ba? One of the effect of fear is discouragement. Ano ba meaning ng discouragement? Ito yung loss of confidence, wala ka ng enthusiasm, o wala ka ng energy na gawin ng isang bagay kasi nga takot ka eh. Nadi-discourage ka eh. Beloved, I tell you, refuse to be discouraged. Huwag kayong ma-discourage. Yung mawalan ng, ayoko na lumaban sa mundong ito. Ayoko na, pagod na ako. Ayoko na. Refuse it. Because God loves you. Dadaan ka lang sa valley, hindi ka magstay doon. Amen? Ephesians chapter 1 verse 6, sabi niya, alam nyo, blessed and favored kayo sa harapan ng Lord. Kaya hindi kayo dapat ma-discourage. Sabi diyan, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Yung beloved diyan, sino? Si Jesus Christ. So why didn't God just say accepted in Jesus Christ? Bakit beloved pa? Bakit sana ginano na lang accepted in Jesus Christ? Bakit beloved? Oy, ang ganda na yan. Beloved. Tayo, beloved. Why? Because God wants you to be conscious that you are now part of the family and you are beloved to Him the same way that Jesus is. Gusto kasi ni Lord, magkaroon tayo ng consciousness na tayo ay parte na ng pamilya ng Diyos. Ang Diyos ay Father na natin. No, maraming karakteristik na Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, diba? Jehovah Shikidnu. Pero alam nyo, si Kristo, si Jesus Christ, ipinakilala niya ang Diyos bilang Abba Father natin. So, part na tayo ng pamilya ng Diyos. At kung ano ang tingin ng Diyos Ama kay Jesus Christ, dahil nanampalataya tayo kay Jesus Christ, ganun din ang tingin niya sa atin. Ano ba ang tingin ng Ama kay Jesus Christ? Beloved, kamahal-mahal, kasinta-sinta, iniibig. Diba? Kung iniibig ng Diyos si Hesus Kristo, iniibig din tayo ng Ama. Beloved din tayo sa paningin niya. Kamahal-mahal tayo. Kaya nga ang pangalan ng church natin, Beloved. Totoo naman, Beloved of God tayo. Iniibig ka ng Diyos, minamahal ka ng Diyos, sinisinta ka ng Diyos. God loves you so much. Amen? Furthermore, the word accepted in the original Greek, karitu, literally means highly favored. Karitu. Yung accepted, translation na lang yan ng English. Pero sa original text, sa Greek word, yan ay karitu. 2 beses lang yan sinabi sa Bible, sa New Testament. No? Una, sinabi ito sa Luke chapter 1 verse 28 kay Mary. No, kay Mary, sabi niya,
Sabi nung anghel kay Mary, rejoice, highly favored. Yun yung karito. Sabi niya, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Beloved, highly favored ka. Ibig sabihin, yung pabor ng Panginoon nasa iyo. Kung ikaw ay highly favored, lahat ng tudla ng kaaway sa iyo, hindi tatagos sa iyo. Kasi may pabor ang Diyos sa iyo. May tangka ang kaaway sa iyo, hindi yan tatagos. Dahil mayroong pabor ang Panginoon sa iyo. Amen? Hindi tayo, kumbaga, ano ba tayo? Unmerited favor nga yung biyaya Unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinaburan tayo ng Panginoon. Yun yung biyaya. Hindi ka dapat maligtas, ang kulit mo. Pero andun yung biyaya ng Panginoon, niligtas niya tayo. Amen? Amen? So dapat alam natin that we are accepted. Tinanggap ka na ng Panginoon kahit na ano ka pa man. Maging sino ka man. Maging ano ka pa man. You are accepted. Yung accepted, mas malalim pa pala. You are highly favored, greatly blessed, and deeply loved by God. Dapat alam mo yun. Kapag alam mo yun, hindi ka na matatakot. Kaya yung mga mga disipulo noon, hindi na sila natatakot. Because they know they are accepted. They are favored, greatly blessed, and deeply loved by God. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Bibigyan ko kayo ng 3 R. No? How to respond to life's toughest moment from Christ's victory. Number 1. Kanina sinabi ko, refuse to be discouraged. How do I choose to not be discouraged? The answer is by focusing on God's power rather than on your problem. Focus ka sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi sa problema mo, kasi mas malaki ang Diyos. Ano mas malaki? Yung barko o yung dagat? Ang dagat ng Panginoon, ang barko, problema mo. Amen? Amen ba? Tingnan natin yung kapangyarihan na sinasabi niya sa Colossians chapter 1 verse 11 NCV. God will strengthen you with His own great power so that you will not give up when troubles come, but you will be patient. Yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa mga troubles. Bakit? Nasa atin ang Holy Spirit. Napaka-makapangyarihan ng Holy Spirit, tama? So yung kapangyarihan na yun, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas para makalakad tayo sa ating valley. Now, tingnan natin sa King James, sabi dyan, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering. Wala dun sa translation ng NCV. Pero dito, merong long-suffering. Bakit ganun? Kasi ang long-suffering, mas malalim yung meaning. Ano meaning ng long-suffering? Sabi diyan, showing patience in spite of trouble. May patience ka in spite of trouble, especially those caused by other people. Naglo-long suffering, hindi ko kasalanan. Kasalanan niya. Tapos ako ngayon na nagsasuffer. Kasalanan niya pero ako nagsasuffer. Pero binigyan ka ng kapangyarihan na i-overcome yung suffering na yun. Amen? And with joyfulness. Kaya rejoice in the Lord. I rejoice. Joyfulness. Bakit ka joyful? Sa kabila ng nararanasan natin sa mundo, andoon yung meron tayong kapayapaan. Magdiwang tayo. Joy, may joy tayo. Bakit? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya, let us focus. Focus not on your circumstance, but on Christ. Hindi doon sa nakapaligid sa inyo, pero kay Kristo ka pumokus. Not on the situation, but on the Savior. Sinong Savior natin?
Not on your problem, but on God's power. Diyan tayo mag-focus kay Lord. Now, number 2R, remind yourself always, God is with me. So, basahin natin uli yung yung text. Sabi diyan, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Every moment, kahit saan, kahit anong oras, God is with us. Nasa atin siya. Hindi lang yung power ng Lord ang nasa atin, kundi yung kanyang presensya. You will never go through valley in life by yourself. Hindi ka mag-iisa. You will never go through a dark day alone. God has said, I will be with you. Hindi ka mag-iisa. Amen? Kung tingin mo, wala ka ng kakampi sa mundo, nagkakamali ka. Kakampi mo ang Diyos. At kapag kakampi mo ang Diyos, majority na yun. Pag sinabing majority, panalo na. Amen. So tingnan natin yung Isaiah chapter 43, verse 2. When you go through deep waters and great trouble, ano sabi ng Lord? Yes, pag nasa trouble tayo, sabi ng Lord, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, ano mangyayari? Naku, ano ba yan ang buhay na ito? Lubog na ako. Naku, yun yung mga artista. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ka malulunod dyan. Because, sabi sa taas, I will be with you. When you walk through the fire of oppression, ino-oppress ka na talaga, kabi-kabila talaga. Pero anong sabi ng Panginoon? When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, the flames will not consume you. Alam nyo, kung alam nyo ang salita ng Panginoon, grabe yung promises niya, panghahawakan mo, kayang-kaya mong tumayo. Hindi ako matatakot, kasama ko ang Diyos. Majority kami. Alam niyo, dyan kinuha yung kanta natin Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Diba? Tatandaan nyo, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Yan yun, dyan kinuha yun. Amen? Tignan nyo yung tignan nyo yung Psalms na ito. Yung verses 1 to 3. Pansinin natin yung pronoun. Tingnan natin the Lord is my shepherd, I shall not want. He. Diba? He makes me lie down in green pastures. He is talking about God, diba? It's talking about God. He leads me beside the still waters. He, talking about God again. He restores my soul. He, kanino uli? Kay God uli. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Nung nasa valley na si David, nag-iba yung pronoun. Naalala nyo pa ba, mga young ones, yung pronoun? He, she, it, they, you. Tingnan nyo. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you. Hindi na niya sinabing, He. Kasi alam nyo, sa panahon ng kapighatian natin, sa panahon ng challenges natin, para bang, Lord, I cannot do this without you. I'm nothing without you. Malapit tayo sa Lord, di ba? You are with me. In-affirm niya, kasama kita. And again, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okay? So 1, 2, 3, pag masaya about God, si God ganito, si God ganito, si God. Pero pag meron na tayo, Lord, alam ko, tutulungan mo ako, nag-iiba na yung pronoun natin. Tama ba? Amen? Amen. So, alam niyo po ba, si David na-comfort, na-comfort na ang Diyos may great compassion sa kanya. At ano man ang pinagdadaanan niya, alam niya,
Mahal na mahal siya ng Diyos. At nasulat nga niya ito, sabi niya sa Psalms chapter 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows." So alam pala ng Lord ang mga nangyayari sa atin. Sabi niya, "You have collected all my tears in your battle." Akala natin walang nakakakita na tayo'y umiiyak. Yung mga gabing nakaganyan ka tapos tumutulo na lang yung luha mo sa unan. Alam pala ng Lord yun. Ang sabi diyan, kinokolekta ng Lord sa kanyang battle. Ang sabi niya, "You have recorded each one in your book." Mayroon palang pakialam ng Diyos sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Mahal ka ba ng Diyos? Ay, ang hina. Mahal ka ba ng Diyos? Amen. So ano man ang pinagdadaanan mo, akala mo walang nakakapansin sa'yo, napapansin ka ng Panginoon. Alam niya ang mga pinagdadaanan mong valley. Amen? Alam niya yung nahihirapan ka na. Alam niya yung, "Lord, kulang na. Lord, ba't ganyan sila? Inaapi ako." Alam ng Lord yun. Hindi yun nalilingid sa Panginoon. Amen? Pag kasi ang pagmamahal ng Panginoon ang pinag-uusapan, nakakaluha talaga eh. Di ba? Kasi alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, pero ang biyaya niya, tinanggap tayo. Amen? So, ano yung tatlo? How to respond the life's toughest moment from Christ's victory? Number 1, refuse to be discouraged. Number 2, remind yourself always God is with me. And number 3, rely on God's protection and guidance. So, balikan natin yung Psalm ulit. Sabi diyan. Doon na tayo sa naka-highlight. Your rod and your staff, they comfort me. So, papakita ko sa inyo ano ba yung rod and staff. Ito yung mga gamit ng shepherd. Yung rod, yun yung isang patpat lang na makapal. At yung staff ay yung merong, ano ito? Yung ganon, kuwet, parang kuwet. Kawet. Now, ano yung rod? Ang rod ay symbol ng Lord's strength and protection. Ang staff naman ay symbol ng Lord's guidance and loving kindness. Bakit may hawak yung shepherd na ganyan? Yung rod, kapag kami mga wild animals, yan yung pangtaboy niya sa wild animals. Kung makukulit pa yung wild animals, yan yung panghampas niya sa wild animals. Ano naman yung staff? So, nandoon yung proteksyon ng Panginoon sa atin. Ano naman yung staff? Pag makulit tayo, pag nawawala tayo sa sarili natin, yung hook na ganon, halika dito, dito ka sa kawan, mamali ka na ng landas eh. Kukunin niya tayo. Amen? So tayo yung sheep. So saan yan? Anong symbol niyan? Yung word of God. Yung rod and staff ay word of God. Kapag alam mo yung mga promises ni Lord, at iyon ay nireceive mo, naniwala ka at tinatanggap ko, Panginoon. Naniniwala ako sa mga salita mo. Talagang yung power ng Panginoon ay talagang magmamanifest sa'yo. Makikita yung glory ng Panginoon sa'yo. Amen? Kaya mas mahalaga na magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi natin alam, para kang merong gutom na gutom ka, pero meron kang 1,000 sa sa bulsa mo. Nagugutom ka. Tinitiis mo. Ang sarap talagang kumain. Kaso wala akong pera. Pero meron ka palang pera. So kapag hindi mo alam ang promises ni God, hindi mo alam na iniingatan ka pala niya. Diba? Ako lagi kong sinasabi, for no weapon formed against us shall prosper. Kanina, bago ko pumunta, yung evil one ng gugulo, dinidistract ako dahil magsasalita ako. Biglang ang kamay ko'y lumusot sa electric fan at napakalalim po niyan. Pero anong sinabi ko?
For no weapon formed against us shall prosper. Amen. Sabi ko, evil one, di ka magtatagumpay. Talaga dumudugo. Kataas yung kamay ko. Hindi ka magtatagumpay, evil one. Sabi ko, hindi mo madidistract ang mensahe ng Panginoon na hinihanda para sa kanyang mga beloved. Amen? Kaya, kalmado lang ako. Emergency, emergency. Sabi ko ganyan. Dati hindi ako ganon. Sisigaw na ako. Hindi. Emergency, emergency. Sabi ko na lang na ganon. Bakit? Lumusot yung kamay ko sa electric pan. Sabi, malalim. Diba? Buti hindi naputol. Kundi ako na si Bernang Putol. Kidding aside. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Amen? 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Sabi diyan, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapalakas sa inyo at magbabantay laban sa masama. Rad. Diba? Babantayan tayo ng Lord. Alam niyo po ba? Pinapadalan tayo ng anghel ng Lord. Hindi tayo pababayaan ng Lord. And another verse, John chapter 16, verse 13. Sabi diyan, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Yun yung stuff. Ang salita ng Diyos ang magga-guide sa atin para tayo'y makapamuhay ng masagana dito sa lupa. Amen? Itong dalawang verses na ito nagsasabi, God is saying, when you go through the valley, I'm guiding you, I'm protecting you. Your test become a testimony. Kung ano man yung pinagdaanan mong valley, magiging testimony. Ganito kabuti ang Lord sa buhay ko. Napagdaanan ko ito, pero tinulungan ako ng Lord. Hindi ako nalunod, hindi ako nasunog, dahil kasama ko siya. At lagi niyong palakpakan natin ang Panginoon. At lagi niyong tatandaan, you are highly favored. May pabor ang Diyos sa iyo. Kahit pumunta ka, Lord, pinaburan mo na ako dito sa aking transaksyon. Lord, pinaburan mo na ako dito sa aking test, mga estudyante. Nag-aral po ako, Lord, thank you, pinaburan mo na ako, bibigyan mo ako ng wisdom. Galing kay Lord, kasi pwede, nag-memorize ka, biglang, nakalimutan ko, ano na nga ba yun? Ay, naku po, ano na ba yun, di ba? Pero pinaburan ka ng Lord, lahat ng nireview mo, paparemind sa'yo. Di ba, mga estudyante? You are favored, greatly blessed. We are blessed. Lagi niyong tatandaan, huwag kayong titingin sa problema. Tignan niyo, you are blessed and deeply loved by God. Amen. And malapit na pa ako magtapos at ating beloved thought for today. Lahat po tayo. Christ is my shepherd. I am not afraid. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa mga bago lang na dumating, bagong nakikinig sa podcast, kung gusto nyo, makasama nyo ang Diyos sa araw-araw ng buhay nyo, at ang kanyang kapangyarihan ay gusto nyong maranasan, sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoon, salamat po. Salamat po. Sa krus ng Kalbaryo, Sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ko lahat ng kasalanan ay pinatawad nyo na. ay pinatawad niyo. Salamat. Salamat. Lahat ng sumpa ng kaaway Lahat ng sumpa ng kaaway ay inyo na pong inalis sa akin. ay inyo na pong inalis. Isinusuko ko po Isinusuko ko po ang aking buhay ang aking buhay sa inyo. sa inyo. Kayo na po ang maghari Kayo na pong sa aking puso. sa aking puso. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, na aking na tagapagligtas. aking tagapagligtas. Amen. Amen. Ako na po ang mananalangin para sa lahat. Panginoon, salamat. Bagamat kami ay nasa mundong ito, sa fallen world na ito, meron po kaming nararanasan na hindi mga magagandang bagay. Pero salamat sa biyaya niyo, Panginoon. Salamat, sinasamahan niyo po kami. Kung meron man po kaming kinakaharap na valleys
Ngayon, in Jesus' name, tapos na po ito 2,000 years ago. Meron na kayong solusyon para sa problemang ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon. Hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po kami iniiwan. Kaya Panginoon, salamat po sa pangako ninyo. Patuloy po kami magtitiwala. Patuloy po kami titingin sa inyong pagmamahal. At kung sino man po ang mga may nararamdaman ngayon, hawakan nyo yung nararamdaman nyo sa katawan ninyo. Kung marami yan, sa ulo na lang kayo umawak. Hawakan nyo na lang yung ulo nyo. Kung marami kayong nararamdaman, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sakit sa katawan ninyo, in Jesus' name, pinalalayas ito ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, lumayas kayo sa katawan ng mga kapatiran ko, in Jesus' name. Lord, thank you. Sa pangalan ni Jesus, ang immune system ng bawat isa ay lumakas. Maging malakas, malusog ang bawat isa. Thank you, Lord. Tinatanggap po namin ang biyaya niyo yung pagpapagaling. Thank you, God. In Jesus' name, amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.